Salamat pong muli sa inyong pagsubaybay sa aming ginagawang pag-aaral sa iba't ibang makasaysayang lugar ng probinsya ng Cavite. Dahilan po sa karamihan sa inyo ay masugid na naghihintay ng aming ginagawang video, gumagawa po kami ng paraan para sa higit na ikaayos ng aming susunod na mga presentation. Sa pagkakataon pong ito, ang ating tatalakayin ay ang Casa Hacienda de San Nicolas, na matatagpuan sa bayan ng Bacoor, Cavite. Inaanyahan ko na rin ang mga bago pa lamang na mag-subscribe, like, share at comment sa aming channel. Mula sa Casa Hacienda ng Salitran, ang ikalawang Casa Hacienda ng mga Recoletos ay matatagpuan sa Imus. Dahilan po sa nakagawa na po tayo ng video ukol sa nasabing bahay hacienda. Magpapatuloy po tayo sa pagpunta sa ikatlong Casa Hacienda ng mga Recoletos, na matatagpuan sa baryo ng San Nicolas. Sa proseso ng paghahanda ng video na ito, hindi lamang ang kasaysayan ng Casa Hacienda ang aming matatalakay kundi ang isang bahagi ng kasaysayan ng isang baryo, kung saan ang researcher ay isinilang. Gaya ng ating nakagawian sa maraming video, bago tayo magsimula ay magbabasa muna tayo sa kwentuhan ng mga tatay. Si Miguel de Lorca ay isa sa mga unang mananakop na Espanyol na nakarating sa Pilipinas. Siya ay isang loyal Spanish military officer. Si Lorca ay naging isa rin sa mga pinakaunang encomenderos sa bansa nang bigyan siya ni Miguel Lopez de Legazpi ng mga lupain sa Panay Island, partikular na sa Oton. Kanyang sinulat ang isang ulat na may pamagat na Relasyon de las Islas Filipinas 1582. Ito ay naglalaman ng paglalarawan ng mga lugar sa Pilipinas. Isa sa mga naging entry ni Lorca ay ang mga pamayanan sa Manila Bay, na dito binanggit niya ang mga pamayanan ng Bacol, Minakaya, at Cavite. Ang mga nabanggit na pangalan ng pamayanan ay halos tumutugma sa kasalukuyang mga pamayanan ng Bacoor, Binakayan at Kawit. Sa paliwanag ng National Commission on Culture and Arts ay ganito po ang sinasabi. Ang bakal, o bakal sa ilang pook, ay isang uri ng basket sa Pilipinas na malaki, karaniwang may 4 na sulok, may mababaw na lalim at walang hawakan. Tulad ng iba pang basket, maaaring gawa sa nilala na yantok, kawayan, o byul ang bakol. Sisidlan ito para sa mga bagay na kailangang dalhin ng maramihan, tulad ng mga prutas, gulay, isda, tinapay, bigas at karne ng iba't ibang hayop, lalo na kapag namimili sa palengke o naghahakot mula sa taniman. Karaniwan ding ipinapatong ito ng kababaihan sa kanilang ulo at tinatakpan ng isa pang bakol upang hindi maarawan ang nakasilid. Bukod sa lalagyan ng mga pinamili, ginagamit din sa paglalaki ang bakol, lalo na't ang paninda ay hindi magkakasya sa bila o, madalas na kapag may takip na ang bakol na nakasunong sa kanilang ulo ay nangangahulugan itong naubos na ang kanilang mga inilalakong paninda. Lumilitaw na sa inilistang pangalan ni Lorca ay bakol, ang matandang tawag sa bayan ng Bacoor, subalit tingnan at basahin natin ang diskurso ng ating mga kuya. Ipinapapansin ng researcher na ang pagpunta ni Lorca sa mga lugar na kanyang binisita ay panodalian lamang, dahilan sa ito ay survey lamang. Ang katunayan na kung narating man ni Lorca ang Bacoor, Binakayan, at Kawit, ito ay higit na madalian lamang. Marami sa mga lugar na pinuntahan nito ay mayroong indikasyon ng bilang ng mga lalaking naninirahan na nagbabayad ng tributo, bagay na walang entry sa kanyang ginawang tala ng bilang ng mga naninirahan sa Bacol, Minakaya at Cavite. Higit na may senso pa ang bayan ng Maragondon, dahilan sa itinala ni Lorca, na ito ay mayroong 450 na lalaki. Basahin po natin.
ang pagpapatuloy ng diskurso ng ating mga kuya. Ang ating gagamitin sa pagtiyak na ang pangalang Bacoor ay aklat ni na Padre Niceda at Sanlúcar, na Bokabularyo de la Lengua Tagala, na nalathala noong 1754. Si Niceda ay nanirahan sa Kawit at katulong si Sanlúcar sa pagbuo ng isang bokabularyo ng mga salitang ginagamit sa Cavite, Batangas at Morong. Basahin po natin ang pagpapatuloy ng diskurso ng ating mga kuya. Sa entry ay nakasulat ang salitang, pedazo tierra alta, o sa Tagalog ay, piraso ng mataas na lupa. Ang pagpapakahulugan ni Niceda at Sanlúcar, na ito ay tumutukoy sa isang piraso ng mataas na lupa, ay ang pagbibigay nito ng isang salawikaing Tagalog na Lonsar na sa Bacoor yayamang pa sa bundok bakit marara gosros walang kukong ikamat. Sa pagsusuri sa kahulugan ng salawikain, ito ay nangangahulugan na isang pagnanais na makagawa ng isang malaking balakin, subalit walang makakasama upang ito ay maging totoo. Alam ng mga iskolar, na ang salawikain na isinulat ni Niceda at Sanlúcar, sa kanilang bokabularyo, ay hango sa matatandang salawikain ng mga Tagalog, bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Sa ganito, ang salitang Bacoor ay isang taal na salitang Tagalog, katunayan ito ay mayroong 4 na entry sa bokabularyo ni Niceda at Sanlúcar. Higit na dapat na mapansin sa entry sa bokabularyo, ay ang salitang Bacood, na ang kahulugan ng salita ay piraso ng mataas na lupa, na sa pagpapatuloy ay ginamit nila ang salitang Espanyol na, mismo, na ang katapat na salitang Tagalog ay pareho. Ang researcher ay ipinanganak sa Bacoor, at naririnig namin sa aming mga matatanda na tinatawag nila ang aming bayan na Bacood. Kung gagawa tayo ng dekonstruksyon sa matandang salawikaing Tagalog na inayos na ng researcher sa kasalukuyang pag-unawa ay mababasa ang sumusunod. Bumaba ka na sa Bacoor, titigil ka pa ba sa bundok, bakit magdadagusdos kung wala kang kukong ikakamot? Ngayon naman ay inaanyayahan ko po kayo na basahin ang usapan ng ating mga kuya, upang magkaroon tayo ng higit na malalim na insight, sa toponomiya ng Bacoor. Nagkamali ba si Loarca sa paglalagay ng bakol sa kanyang entry sa relation? Tandaan natin na si Loarca ay mula sa Kabisayaan, na eksestido ang salitang Bacolod na nangangahulugan na burol. Pakitingnan naman natin ang isang entry, ng isang lugar sa Pampanga. Dito ay makikita rin natin ang salitang Bacolod na naging Bacolor at basahin po ninyo ang kahulugan. Sa paglalagom sa toponomiya ng Bacoor, ito ay nangangahulugan na isang lugar, na nagsisimula sa isang patag na lupa na katulad ng Bacolor, at mayroon mga lugar na maburol, na katulad ng Bacolod. Ipinapapansin ng researcher sa elevation profile ng Bacoor, ang unti-unting pagtaas ng elevation ng lungsod habang pumapanhik sa mga area ng Midland hanggang Upland Cavite. Pansinin lalo na, ang isang biglaang pagtaas ng lupa at sa area ng San Nicolas at biglaan nitong pagbagsak sa ilang bahagi ng Malino, upang mag-anyong isang burol. Ang katotohanan, alam ng mga taga San Nicolas, na mula sa kanto ng bayanan, pataas ng Malino ay tinatawag ng mga matatanda na burol. Higit na magpapakita pa ng katotohanan ng pagiging bakod na mataas na lupa ng Bacoor, ay ang mataas nitong hangganan sa silangan sa bahagi ng Ilog Ligas,
na naghahati sa Las Piñas at Bacoor ay tinatawag noon na Bakod na Bato, na siyang katutubong pangalan ng lugar, na napalitan naman ng San Nicolas noong magtayo ng hasyenda, ang mga Recoletos sa mga unang bahagi ng 1800s. Sa panahon ng himagsikan ay muling binuhay ng mga revolusyonaryo ang matandang pangalan ng San Nicolas sa bagong katawagan na Pintong Bato. Sa pagtatapos ng pagdalumat sa toponomiya ng Bacoor, panoorin natin ang pagtatapos na diskurso ng ating mga kuya. Tama ang pagdalumat ng kuya sa gitna. Palaging sa kwento ay nagtatagpo ang Espanyol, at mga sinasabing mga walang muwang na katutubo. Isang kwento ng pagmamaliit sa ating mga ninuno. Maunawaan sana, na kaya natututo ng mga wika ang mga fraile na sumulat ng mga sinaunang bokabularyo ay dahilan sa mga katutubong Ladino, na may maagang kaalaman na makaunawa ng wika ng mga mananakop. Ginamit ng researcher na larawan ang isang portion ng slide na ginawa ni Christine Cometa sa slideshare.net. Sa aklat na Philippine Social History, na isinulat ni Alfred McCoy at Edelberto C. de Jesus, ay naimapa nila, ang mga hasyenda na pag-aari ng mga religious order kung saan ang bilang 13, ay ang Hacienda de San Nicolas. Katabi nito ang Hacienda ng Imos sa Timugan at ang Hacienda ng Tunasan Silio sa Hilagang Silangan. Bago po natin simulan ang pagtalakay sa Casa Hacienda de San Nicolas, ay pag-aralan po muna nating mabuti ang lugar na kinaroroonan nito. Ang San Nicolas ay isang baryo na nasa interior ng bayan ng Bacoor, subalit ang kanyang lokasyon ay nasa Sangangdaan, kung saan nagtatagpo ang isang mahabang kalsada na nag-uugnay ng dalampasigan sa mga bulubunduking bahagi ng Cavite, na ngayon ay tinatawag na nating Daang Paliparan Malino. Ang sumunod na mahalagang daanan, na tumatagos sa San Nicolas ay ang daanan na mula sa Muntinlupa patungo ng Imos. Ang daang Imos-San Nicolas ay dumadaan sa mahabang kalsada, na may habang 3.5 kilometro, na bumabagtas sa kahabaan ng Mambog. Tinatawag na Mambog dahilan daw sa ang lugar ay matambok, bagay na kapansin-pansin sa mga sinaunang panahon na wala pang mga bahay na nakatayo sa lugar. Subalit kung titingnan sa elevation profile ng pook ay makikita ang katumpakan ng pagpapangalan sa lugar. Ang papataas na bahagi ng Bacoor sa Katimugan ay tinatawag na Malino. Ipinapalagay na kinuha ang pangalan ng lugar dahilan sa minsang pagkakaroon nito ng isang malino o gilingan ng tubo. Isang indikasyon na ang area na ito ay minsang nakalaan bilang taniman ng nasabing cash crop. Higit sa lahat, ang eksistensya ng isang malino sa lugar ay makikilala na kabahagi na ito sa maagang paglitaw ng industriya ng asukal sa Pilipinas. Isa sa mahalagang feature ng area ay ang eksistensya ng Presa de Malino na natapos itayo noong 1890. Ang pagkakatayo ng isang napakalaking irrigation dam sa lugar at sistema ng mga pagbabambang ay bumago ng kaayusan ng lupa sa area, upang ito ay maging bukirin ng palay. Ang pagkakatayo naman ng isa pang prinsa sa area ng Ligas ay lumilitaw na isang reservoir ng tubig para sa irigasyon ng bukid sa nasabing area, kasama na ang kalapit bayan ng Bacoor ang Las Piñas. Sa pamamagitan ng satellite photo ng Google Earth sa area ng Malino at Bacoor noong taong 1975, makikita ang naging beneficial na epekto ng Prince de Malino upang ang malawak na kalupaan ng Bacoor ay maging isang ganap na bukirin ng palay. Mahalaga rin na maalala ng mga taga-lugar, na ang panabi ng mga kalye ng Malino, San Nicolas, Ligas, Aniban, hanggang sa may area ng Zapote, kasama na ang kalyeng Bayanan Mambog papuntang Imos ay mga asekiya o bambang na nagbabahagi ng mga tubig, sa ating mga nawalang palayan. Ang mga dating bukas na bambang ng irigasyon ng patubig, sa mga palayan sa area ng San Nicolas,
ay nilagyan ng culvert at tinakpan upang maging patag sa kalsada. Makikita sa susunod na larawan, ang isang area sa kalye ng bayanan, na nanatili na hindi pa natatakpan. Ito ay dahilan sa presensya ng isang napakatandang punong akasya, na halos 150 taon na ang tanda, ayon sa pagkukwenta ng mga may-ari ng lupa, dahilan sa bata pa ang kanilang lola Sabina Alamo, ay nag-isna na nito, na malaking puno na ang akasya sa kanilang bakuran. Isa sa pagtutuunan po natin ng pansin ay ang hangganan ng bakuran ni Dr. Jose Andres Diaz, ay ang pampang kung saan dumadaloy ang isang bahagi ng Zapote River. Nagkaroon ng pag-uusisa at pagtataka si Dr. Diaz, sa isang matandang pader, na nasumasagka sa agos ng tubig sa pampang ng ilog Zapote na nasa kanyang hangganan. Ang lugar na kinaroroonan ng nasabing istruktura, ay matatagpuan sa ibaba ng Prinsa ng Malino. Hayaan po ninyo ako na may zoom, nang makailang ulit ang Google Satellite Photo, hanggang malocate natin ang kinaroroonan nito. Nagkataon na ang lupang nasa panig ni Dr. Diaz ay pag-aari ng kanyang lolo na si Jacinto Diaz. Samantalang ang kabilang panig ng ilog ay dating pag-aari ni Genaro Mendoza, na nagkataon naman na lolo sa ina, ng researcher. Sa ganito, ang pader na nakasagka sa bahaging iyon ng ilog Zapote ay maaaring ipagtanong sa kanyang mga nakakatandang pinsan, na nagpatuloy na nagtrabaho ng bukid bago ito ipagbili. Ayon sa ina ng researcher na si Mrs. Nati Mendoza Anciano, natatandaan pa niya ang nasabing istruktura, dahilan sa dito sila noon tumitawid patungo sa bukid ng kanilang tatay Arong. Samantalang ang pinsan ng researcher na si Nilo Mendoza, sinabi niya na ang tawag sa istruktura na nakahalang sa ilog ay pretil. Ang mga prinsesa sa Cavite ay mayroong iba't ibang katawagan ayon sa pook. Dahilan si Dr. Diaz at ang researcher ay nagkataon din na naging residente ng Imos, ang prinsesa sa Ilog Imos ay tinatawag namin na talon, at sa area ng San Nicolas, Bacoor ay lumilitaw na ang tawag naman ay pretil. Mula sa katawagang pretil, matitiyak na ang istruktura na matatagpuan sa area ng hangganan sa bakuran ni Dr. Diaz ay isang irrigation dam. Isang mahalagang tanong ang naiiwan sa bahaging ito ng pag-aaral. Kung alin ang naunang ginawa, ang pretil sa pagitan ng lupang Diaz Mendoza, o ang Prinsa ng Malino. Subalit, isang teorya sa pagtatayo ng mga prinsesa sa irigasyon, na nagpapatayo lamang ng malalaking dam, upang patubigan ang higit na malawak na lupaing sakahan. Maaring maging sapantaha, na mas nauna pa ang pretil na ito, kaysa sa malaking prinsa ng Malino at siyang nagsimula ng pagpapatubig sa area ng San Nicolas. Ngayon po naman, talakayin po natin ang isa sa pinakamahalagang istruktura sa baryo ng San Nicolas, at ito po ang naglahong Casa Hacienda ng lugar. Bilang pagsasariwa sa nasabi kanina, ang lokasyon ng Casa Hacienda ng San Nicolas ay nasa krus na daan kung saan tumatagos ang daang Zapote Paliparan at ang daang Muntinlupa Imos. Ang kaunlaran ng San Nicolas ay nagbigay ng isang pagkakataon, na ito ay maging isang sariling pueblo noong kalagitnaan ng 1800s, subalit hindi nagkaroon ng katuparan. Mukhang may tanong na naman ang ating mga tatay. Okay. Sige po. Sagutin natin ang kanilang tanong, sa pamamagitan ng aking ipapakita, na isang mapa na may petsang 1819. Sa mapa ng 1819, ay makikita ang presensya ng Casa Hacienda de San Nicolas na, nakatapat ng Casa Hacienda de Imos. Isang patunay sa katandaan ng eksistensya ng istruktura sa baryong ito.
Sundan pa po natin ang isa pang mapa noong 1823. Ang serye ng mga matatandang mapa, ang magpapatotoo ng presensya at katandaan ng istruktura ng bahay-asyenda ng San Nicolas. Ang katandaan ng istruktura sa lugar, at ang serye ng mga malalakas na paglindol sa Pilipinas noong ika-19 na siglo ang nagpahina sa istruktura, at pagpaplano na magpatayo ng bago sa area ng Ligas. Dito ay mapagtatanto ng researcher mula sa ulat ni Monteverde at Ronquillo, na ang casa-hacienda ng San Nicolas ay nasa hindi na maayos na kalagayang istruktural sa panahon ng himagsikan noong 1896. Masasapantahan na ang planong pagpapatayo ng bagong bahay-asyenda ay maaring kasunod sana sa pagkakatayo ng Princesa Ligas. Huwag ipagkamali na ang Princesa Ligas ay ang Malinaw Dam dahilan sa ang Malinaw Dam ay nasa area ng Malinaw na nasa mataas na elebasyon ng lupa. Ang researcher ay taga-Bayanan, at sinasabi ng mga matatanda namin ang distinksyon sa ganitong salita para sa dalawang prinsa. Prinsang Malinaw, Prinsang Ligas. Lalo naman huwag ninyong tawagin ang Prinsang Ligas na Prinsa Dam dahilan sa ang presa o prinsa sa Ingles ay dam, at ang dam sa Espanyol ay presa o sa gamit ng mga taga-Cavite na salita ay prinsa. Bisitahin natin ang loob ng Casa Hacienda de San Nicolas, mula sa ginawang crocus ni Monteverde noong 1897. Pansinin ang pagkakaroon nito ng isang hagdanan na mayroong magkabilang panig ng mga baitang, isang indikasyon na ang kasahigan o flooring ng istruktura ay nasa mataas na elebasyon kaysa sa lupa. Mula sa hagdanan ay papasok sa keda o isang maluwag na salas, na sa bungad ay ang 3 kwarto at isa sa tagiliran na katabi ng banyo. Ang 3 kwarto sa bungad ay lumalagos sa isang porch na nagsisilbi ring pasilyo papasok sa kusina ng bahay-asyenda. Ang kadikit na bahagi ng istruktura ay ipinapakita ng arrow na mas mababa, subalit mayroon din elebasyon mula sa lupa, upang hindi pasukin ng tubig ang sahig, na makikita sa pagkakaroon nito ng maliit na hagdanan ay ang deposito de palay. Ang bakuran ng bahay-asyenda ng San Nicolas ay nagsilbing mga huwertas, o taniman ng mga puno na mumunga at ang timugang bahagi ay isang malawak na kabukiran hanggang sa may dakong likuran. Noong mga huling linggo ng Marso taong 1877, ang bahay-asyenda ng San Nicolas ay nagsilbing tanggulan ng mga revolusyonaryong Pilipino, laban sa mga sumasalakay na hukbong Espanyol, na ang pangunahing military objective, ay ang pagsakop sa Imus na noon ay kabisera ng mga revolusyonaryo sa Cavite. Ang naging pagsalakay ng mga Espanyol, sa bahay-asyenda ng San Nicolas ay makikita sa ganitong kaayusan. Ang isang grupo ng mga Espanyol na sumakap sa bahay ng Salitran ay nagmaniobra papunta ng Prinsa ng Malino, at ito ay kanilang nakubkob. Mula sa Malino ay nagpunta sila sa San Nicolas para kabkuban ang bahay-asyenda. Ang ikalawang pangkat naman ng mga Espanyol ay nagmula sa Zapote, pagkatapos bumagsak ang lugar dahilan sa maraming mga revolusyonaryong Pilipino, ang umurong sa Casa Hacienda, at ang kalsadang Bayanan Mambog ay papunta ng Imus, kailangan nilang pabagsakin ito. Ang panghuling pangkat ng mga Espanyol ay mula sa Pamplona at tumawid ng Pintong Bato para ganap na mapalibutan ang istruktura. Ang pagbagsak ng bahay-asyenda sa kamay ng mga Espanyol, ang nagbigay daan naman, upang kanilang ganap na mapabagsak ang Imus. Isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng pag-aaral ng researcher, na unawain ang Pintong Bato na minsang naging katawagan ng mga revolusyonaryong Pilipino sa San Nicolas. Subalit sa ilang pagbabasa, mayroong isang espesipikong lugar sa San Nicolas 3, na tinatawag na Pintong Bato. Na sa bahaging ito ay bibigyan muna natin ng malalimang pansin,
bago natin tukuyin ang lokasyon ng Casa Hacienda de San Nicolas. Pansinin sa mapa na ating ginagamit sa sandaling ito, ay mayroong direktang daanan o trail, na nag-uugnay sa Muntinlupa at San Nicolas, hanggang sa Imos. Mula sa anyo ng kalsada sa legend ng mapa, sinasabi, na ito ay maaring madaanan ng kariton at kabayo. Isang indikasyon, na maaaring magdala ng maramihang kalakal, ang mga taga Muntinlupa, hanggang sa Imos at vice versa. Dahilan sa kasalukuyan, binago na ng modernisasyon ang mukha ng lupa ng Pook, papaano pa natin matitiyak ang naglahong landas na ito ng Muntinlupa San Nicolas? Mapipilitan po tayo na magbalik sa mapa na ating unang ginamit sa slide na ito. Tingnan po nating mabuti. Ang researcher ay naniniwala sa kasabihan ng aming mga matatanda, na maaring baguhin ang anyo ng mukha ng lupa, subalit hindi ang malalalim na pilat na inuukit ng kalikasan sa kanyang balat. Ang pinakamatinding palatandaan, na tinunton ng matandang kalsadang Muntinlupa San Nicolas, ay bumabangga ito sa isang ilat o creek na tributaryo ng Zapote River. Pansining mabuti, ang anyo ng creek, na kinuna ng satellite photo ng Google Earth sa area ng Talundos, sa Las Piñas, na malapit sa Zapote River, na ang kabilang ibayo ay ang baryo ng San Nicolas, sa Bacoor. Mula sa mga natural na palatandaan na ilat o creek sa matandang mapa, at ilalapat natin ito sa satellite photo ng Google Earth, ay lilito ang halos. Nililinaw ko po na ang ginamit ng researcher ay, ang salitang halos, at hindi eksakto. Ang aproksimasyon sa matandang daang Muntinlupa San Nicolas ay halos magiging ganito ang kaayusan. Dahilan sa ang paghahati ng mga barangay sa bilang na 1, 2, 3 ay isang bagong kaganapan lamang. Masasabi na ang buong baryo ng San Nicolas ang Pintong Bato. Mukhang nagkukwentuhan pa ang ating mga tatay, at inaamin kong ako ay kinakabahan sa kanilang susunod na katanungan. Ang gagamitin ko po ngayon, ay ang mapa ng operasyon ng mga Amerikano, sa kanilang ginawang pagsalakay sa Bacoor, kung saan ang mga serye ng kanilang pagkilos at engkwentro ay naganap. Lumilitaw na ang mga paglalabanan na kinaharap ng mga Pilipino sa Pintong Bato, noong 1897 laban sa mga Espanyol, at ang pakikipaglaban sa mga Amerikano sa nasabing lugar ay naganap, sa area ng San Nicolas. Bakit ba naman? Ang mga tatay ay hindi matapos sa kanilang mga pagtatanong, eto na naman. Sa pagtingin sa mapang ito, makikita na ang Casa Hacienda de San Nicolas ay tinutumbok, ng kalsadang bayanan Mambog na nagmumula sa Imos, at nakahalang naman sa kalsadang Malino Zapote. Bagay na higit na kinumpirma, sa crocus na inilagay ni Monteverde sa kanyang libro. Sa superimposition ng bakuran, ng bahay asyenda na ating pinag-aaralan, ay makikita natin ang kanyang dating kinaroroonan.
Sa kwento ng aming matatanda, ang bakuran ng Casa Hacienda de San Nicolas ay naitalaga sa pamilyang Celestino ng bayanan. Lumilitaw na nagkaroon ng realignment ang kalsadang Malinaw Zapote na naging dahilan upang maglagos dito ang bagong kalsada. Ang lugar na tinandaan ng Asol, ay natoka para sa biyanan ng matandang Celestino, at ayon sa ina ng researcher, ito ay naging dating lugar ng Bayanan Primary School, kung saan siya unang pumasok ng eskwela. Ang may markang dilaw ay naging isang rice mill ng palay na pag-aari ng pamilyang Velarde, kung saan ang lalaki ay pinatay ng mga Hapones sa mismong loob ng nasabing rice mill. Isa sa saksi sa kamatayan ng nabanggit na Ginoo, ay tiyahin ng researcher. Ang may markang orange, ay naging pag-aari naman ni Ate Imang Torres. Ang may markang green naman ay naging pag-aari ni Pedro Mendoza na tiyuhin ng researcher. Ang markang pula ay naging propriedad ni Ate Miling Vizcara Kilaw. Sa huli, ang dating kinatatayuan ng Casa Hacienda de San Nicolas ay isa ng commercial center ng San Nicolas, na ang pinaka-prominente rito, ay ang convenience store na 7-Eleven. Sa huli, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyong ginawang panonood, sana ay subaybayan po ninyo kaming lagi, sa bawat educational video na aming inihahanda para sa inyo.